araw sa inyo mga terts. Once again, this is Kasuki Treasure Hunter, no? Ay actual, nandito tayo sa actual remapping session. So diretso na tayo. Yung ipapakita ko sa inyo, no, napakasimple lang pero tatlo yung deposit. So isang deposit, pangalawa, pangatlo, sumalapitan lang. So yung pagitan ng item 3 feet or 1 yard. So 1 yard, 1 yard. So 1 yard yung distance yung ng item. Actually may stone map, pero hindi ko mapapakita kasi sa ibang area yon, ibang area na. So bali ngayon mga TH, yan makita natin yung turtle marker or evenly stem, no, na pagong turtle back. Yan siya, yan yung turtle back na may cutted eye siya. So yan, so, parang box yan or kochi marker means opening, so cutted. Then may ulo siya, yan yung ulo niya, saka may mata, yan yung mata na niya, yan. So yan siya, so pointing downward, yan siya, yan yung sekreto niya. Din yung pagong na ito, hindi na ito travel kasi putol na yung ulo and then walang paa. Pagong talaga siya, yan siya. Tapos may triangle na hole, cutted eye. Tapos yan hole yan. Tapos yan yung nakapasak or naka-emboss na bato. So naka-triangle yan. So cutin natin yan. Equal distance yan, 6 inches. Dito sa 6 inches pa rin. So yan, 6 inches, pareho ng sukat. Perfect triangulation. So ngayon, explain ko muna sa inyo ngayon. Ito yung unahin natin. Yung tatlong na deposit, giveaway yan or tinatawag na shallow deposit. So ito yung unahin natin sa pag-explain. So bakit dyan yung staka, dyan yung item. Ito yung sikreto niya. So gagamit tayo ng kumpas ngayon. So tapos dito tayo mag-orient sa mag-bearing sa cutted eye. Yan siya, due north, yan. Kasi yung pagong papunta talaga yan sa norte. Kasi yung maghanap yan ng tubig, and then yung north ay water element. Yung guhit na yan diretso dyan. So due north target natin. And then ang cross line intersection niya dito tayo sa mata niya, kasi may mata siya. Yan yung mata niya na pointing down. So yan, bibiring tayo 315 degrees. So baka simot 135. So dito sila mag-intersect silang dalawa. Yan. Dito tayo sa item due south. Yan yung cutted eye sa 135 degrees. So yan yung mata niya. Yan. And then passageway meron din. And then mag-orient naman tayo. Kung dito tayo sa load, mag-orient tayo ng 45 degrees. So wood element. So may bato dyan, yan naka-straight yan. Yan, tamaan natin yan 45 degrees. So baka kasi mo 225. So wood element yan, bato na yan. Yan yung tinatawag na slash. Yan siya. Yan, may pagitan yan. So one slash equivalent to 3 feet. So
galing sa slash papunta dito sa item, so 3 feet lang. Okay, so dito sila, dito tama kasi 1 yard yun, so convert sa feet, so 3 feet. Tapos 2 to 5 degrees, 2 to 5 degrees, yan, 2 to 5. May bato dito na nakalock na may mga holes. Yung mga holes nya, isang hole na maliit, dalawa, tapos pangatlo. So naka straight yan papunta doon sa target. Yan siya, yan, tama siya sa azimuth 45 degrees. Yan, naka-align siya punta sa load. So yan pa rin siya tatama. So yan na yung item, so sigurado na yan na dig site. Tapos dito tayo muna, no? So proceed na tayo doon sa isang load. So na-trace na natin ito. So dito tayo, tingnan natin ito. Para ding pagong, so turtle marker na putol din yung ulo niya, then yung ulo niya pointing to target. Tapos hindi na siya travel kasi nang malayo kasi putol na dito, passageway meron din papunta dyan. Tapos confirmation na may deposit, may hole siya na kasi yung dalawang daliri pero mababaw. Yan siya, 1 inches lang, so 3 feet papunta dyan. So orient tayo dito ng, kasi pagong ito due north target natin. Yan siya, 3 feet mula dito sa pagong papunta dyan. So and then maglalak siya doon sa bato na yan. Yan, north south alignment. Yan, yan. So ang porcelain intersection niya dito na. So yan, orient tayo dito ng 300 degrees. Yan siya, so slash siya, tama siya sa slash. Yan, naka straight. Yan yung slash nya, yan slash yan, naka-align dun sa bato na yan na may slash din. Yan, so 135 degrees, tama dun sa isang bato. So tingnan natin itong coordinate marker niya, so may slash din dito. Yan siya, slash yan, passage na meron din passageway. So yan, passage yan doon, passage din. So yan na yung cross line intersection. Yan sa item. Yan siya. Tapos dito tayo sa load, so due north 1 yard lang mula dito sa item papunta dyan, tamaan natin yung load na yan. Pag dito tayo sa load, yan, so degrees, nandun yung bato na may slash. So norte, nandun yung south, nandun yung load. And then yung pagong, yung tulis ng ulo niya dito papunta. So naka 2 to 5 degrees azimuth, baka azimuth 45 degrees.
Yan siya dito sa load. Tapos dito sa ano, sa isang load naka Joey siya. Yan. So baka sumot is yan siya. Yan. 3 feet lang yung sukat mula doon sa isang load papunta dito. Ito naman sa slash na tinatawag na passageway. Naka 315 degrees rado. Yan siya. Yan. So baka sumot 135. So wood element. So dito pa yung katatama sa load na to. Maliit lang. And then yung triangulation na triangle na marker diyan, yan. Triangle yan. So indication lang yan na nag-triangle yung deposit dito. Din pareho ng sukat, pareho ng distance, pareho din kalaki yung item. Yan siya. Then dito tayo sa load na isa. So 135 degrees load to load na tayo. Yan yung load na yan. Tama dito doon sa tatama sa isang load. Yan. Sarado. So 1 yard yung sukat. Dito tayo sa Joey tamaan din natin load yan. So perfect triangulation sila. Then yung bato na yan isa, dalawa, tatlo, naka-triangle din yan. Bali and then itong isang ulo ng pagong pati iyon na may bato na may slash, pati iyon na may slash pa rin, naka-triangle din yan. So naka-triangle pareho din yan ang sukat. So triangulation method. So may load, tatlong load, naka-triangle din. So and then ito yung mata ng pagong o ulo ng pagong, din yung cutted eye sa item kasi dito sila mag-intersect silang dalawa. So pangatlo, yung ika-triangulation niya load na yan siya. May passageway din yan. Yan yung mata ng pagong nakatingin dito. So 315 degrees, tapos north south alignment. Dito sila mag-intersect. Ito yung intersection point nila. So yan siya. Pag titirahin ito, kunin yung pagong na yan, yung tanggalin itong mga bato na ito, yan. Maka 5x5 ka dito or 6x6. So tamaan yung tatlong item. Kasi bali ginawa talaga ito ng Japanese na ganitong sit up, kasi kung makuha yung deposit, kung dito lang ka lang maghukay, hindi mo na remap dyan, so, hindi mo na trace yung item dyan. So isa lang yung makuha na item, hindi makuha lahat. Pero pag ma-remap na ito, yan, maliit lang na area ito, maliit lang pero malapitan yung deposit, tamaan yung tatlong deposit, pareho ng distance, pareho yan, naka-triangle yan. So pareho ng sukat, pareho din kalaki yung item. And then may confirmation na may deposit doon. Dito may cutted eye din, may slash na pagritso dyan. May lock point siya, another marker na sa 45 degrees na bato na may slash. Sa 225 degrees mayroon din hole. Yan, mga holes na maliit, naka-straight. And then yung load dyan, confirmation, itong hole na ito, dalawang hole, yan, naka-straight yan, naka-align din yan sa load dyan. Yan, tingnan nyo, yan, naka-straight yan. Siding ng pagong papunta din dyan sa load na yan. Okay. And then yan, nakita natin yung slash, yan, nag-strip dyan sa another load. So
may indication siya ng 3 deposit. Yan, 3 hole. Yan siya. Tapos gamitan natin ng wand para makita ninyo na may detection. Yan siya. Dito sa gilid, kuha ng kanto, ikot. Yan siya. Yan. Dito sa isang load, yan yung staka. Sa gilid, horizontal. Yan siya. So yan, first time ko na maka-remap ng sobrang lapit ng deposit. Yan. Then mayroon pa siyang arrowway. Yung arrowway niya na tatama dyan sa load. Ayan, Joyce 3 feet ng target, 3 feet yung sukat mula dito papunta dyan sa load na yan. Yan na yung 3 deposit. So yan. And then yan lang muna mga tets, patuloy sa exploration. Wag lang pong mawala ng pag-asa. And then bansay PH yan, may slash siya. Tapos cutted eye hole na cutted. So naka-align siya ng 2 to 5 degrees, 2 to 545. So code 8 code 2. So hulat point ang pagong. Yan siya.